You are part of Century Tuna Superbuds. Palagay natin dito, Superbud G, Superbud Superbud J, Yeah, may yes. label. It's about your story. Tell my story na kung saan ako galing, kung paano ko nakuha yung ganitong physique. Hindi lang naman happy moments lagi ang nasa workout eh. Yung journey gusto ko siya ipakita. Parang meron pa palang ikaka-level up yung katawan ko, hindi lang payat, strong. Hindi ko naman siya pinangarap na ganito eh. Hindi ko naman pinangarap. Hindi ko naman pinangarap yung ganito eh. Tsaka paano may paning pa na gano'n eh. Hindi ko naman pinangarap na ganito to eh. Sabi ni Jay, No, walang what I mean problema is, magkakada. Kapag ka today, mamaya. I'm not the strongest in the competition for sure, but I am a work in progress that I am willing to showcase throughout the duration, and I hope people will be inspired, especially the beginners. Say What Podcast with G and Abby. Hi guys, this is me, G Canlas. And Abby assists you for another episode of Say What? Ay nako, Abby. Ano yun, G? I cannot address the sexy in the room. Like to the point na, psst, ganon. Very, very scorching. Scorching hot. Oh, Oo. tsaka alam mo, ang history natin with this friend of ours is dapat a few months ago, andito na siya. Oo, na yung topic din natin, saktong-sakto sa ngayon, Oo, fitness. Fitness and sexy. Oo, and so, sexy. hindi lang nag-pan out nung time na yon, but we have a very accomplished actor, fitness enthusiast, yoga enthusiast, and all-around mental health advocate as well. We Yeah. have on the set, Jay Gonzaga! Wow, grabe naman yung pagiging intro na yon. Nung sinasabi nyo, parang, ganun na pala yung nagawa ko. Ganun pala yung nangyari Oo. sa akin. Yung parang ganun. Aha. So, kasi ginagawa ko lang naman siya kung ano yung kailangan kong gawin ngayong araw na to. So, Aha. day by day ako Oo. process. Talk about rolling the red carpet for our guest. Pero alam mo, I think ang napansin ko dun sa unang statement mo is day by day lang. Yeah. Nag-add up lang siya talaga. Yeah. So, simulan natin doon. We know that you're a very accomplished actor. You've paid your dues in the entertainment industry, but also with fitness. You were telling us backstage about your journey. So, sige, how did it start for you? Yeah. I was born in Mindanao. So doon ako pinanganak, doon ako nagkamuwang, doon ako natuto sa buhay. Well, yeah, parang pagdating ko ng Manila, medyo na-shock lang ako. So dito ako nag-college, that was 2005. Tapos kaya ako na-engage sa fitness. It's because sa province kasi hindi mo naman siya iisipin eh. Ang isipin mo lang sa probinsya, ano kayong kakainin namin? Yeah. Papasok ako sa school bukas, ano kaya baon ko? Yeah. So yun yung unang iisipin mo, but the fitness, yung pinakahuli siya. Yeah. So nung pagdating ko sa Manila, galing akong probinsya, syempre, isa kang probinsyano, nakatatak sa mga tao na probinsyano siya. So umabot sa point na I was bullied nung college ako. Kasi it's because of my physique. I was so thin and yung pananamit ko hindi akma sa malilenyong tinatawag nila. Kasi as a probinsyano, kung ano lang yung available na damit, yun ang susuotin mo. Yeah. Ibig sabihin, bakit ka magsusuot ng damit na hindi ka aware na ito pala ang uso dito? So yun Yeah. lang yun. So siya lahat, nagpatong-patong siya with my accent. Parang umabot sa point dati na hindi na ako nag-raise ng hands sa school pag merong mga graded recitation. Nako-conscious ka na. Kasi nako-conscious na ako sa pananalita ko. Tapos ang dami na. Tapos parang ang dami nang nangyayari. Pero that time, hindi ko inisip na bullying pala yun. Ano ba klase? Just so people might know, because baka nangyayari din sa kanila, hindi nila alam. No, kasi before naman, di ba, sa generation natin, pag sinabihan ka ng taong, ang payat mo naman masyado, ano bang kinakain mo? Or, tas pagtatawanan ka, tapos with the way how you dress up, yung parang, ano ba yung damit mo? Parang ganon. Tas parang every time, lagi yun nangyayari. Akala ko dati, normal lang yun. Kasi di ko naman, I'm not aware about Yeah. bullying na word. I'm not aware of that. Kasi siguro, dahil sa pagiging probinsyano ko, inaano ko na lang siya, hinahayaan ko na lang siya, hindi ko siya dinidibdib. Tapos parang nung time na yun pala, habang lumalaki ako, sabi ko, oo nga, no, parang nararamdaman ko na medyo may kirot. Pero pag umuwi ako sa bahay, parang malungkot ako. Parang napagtatawanan ako na hindi ko alam na ako pala yung laughing stock ng lahat ng tao. But di ko siya ginamit na
na labanan sila, pero ginamit ko siya parang weapon ko or parang yun yung armas ko para pagbutihin yung sarili ko. Yeah. So, Ganda nung naman time na nun. yun, Ang ganda naman. Wait lang, sorry. Ang ganda naman. nung time na yun, ginawa ko siya, meron kaming gym na nasa tapat ng school. Ano, 50 pesos ata ang bayad nun. Nag-extra na ako nito sa mga teleserye. Yun yung pambaon ko dati. Yun yung, doon ako kumukuha ng allowance pag Yeah. pambaon ko sa school. Nag-audition ka? O napunta yung opportunity? Naku, meron tayong may nakadiscover sa'yo. May kwento rin ako sige, dyan. May sige. kwento ako Sige, dyan. As in, sige. sobrang daming nangyari. Ah. So, nung time na yun, nag-decide ako. Sabi ko, bakit hindi ako mag-gym? Try ko kaya? So, try ako ng try. Tapos sabi ko, okay, ang ginagawa ko, may mga magagandang, awan ko, sa sobrang likot ng utak ko, meron akong nakikita, meron akong unang-unang coach na hindi ko makakalimutan, unang tumulong sa akin, si Coach Jong. Sabi niya sa akin, alika, sumama ka sa akin, mag-workout. Laki mama yun eh. Yung mga malalaki magbuhat sa gym. Sabi ko nga, barkadahin ko nga to. Tapos binibigyan ko lang siya ng food, mga spaghetti. Nagbabaon ako ng food for him. Kasi minsan sumasabay ako sa gym niya eh. Tapos hanggang ginagawa ko siya regularly at nilulook forward ko siya everyday kasi nakikita ko yung progress eh. Tapos that time, I was so thin. Ang problema ko lang is kailangan kong kumain ng kumain. Kasi, to build. yes, to build. Tsaka parang yung weight ko dati sa height ko, hindi siya ganun ka akma. Parang umabot na sa point na naging malnourished na. So nag-decide ako, everyday ako nag-gym. Since then. So hanggang ngayon, di ako nag-stop. Consistent na talaga. Yes, hindi ako nag-stop. Grabe. Nagugulat na lang ako na parang, my God. Kasi sabi ko, yung journey na pinagdaanan ko sa fitness, nabigyan siya ng validation, kumbaga. Oh, nag-pay off Yeah. siya. Ako naman yung taong hindi ko naman siya pinangarap na ganito eh. Hindi ko talaga Hindi ko pinangarap. Hindi ko naman pinangarap na ganito Sabi to ni eh. Jay, wala akong problema maghubad No, what I mean is, hindi ko Nakakubad ka today? Mamaya pag-ubahin natin si Jay. Pero gusto ko yung, hindi ko naman Hindi ko naman pinangarap yung ganito eh. Tsaka may paning pa na gano'n eh. Hindi ako planano maging Greek god na ganito. Hindi siya planado na magkaroon ako ng six-pack abs, magkaroon ako ng pecs, magkaroon ako ng magandang physique. Wala siya sa plano. Hindi siya planado, pero in-earn mo siya. Para ka nag-iipon sa bangko na hindi mo alam may Yeah, ipon yeah. ka. Ang milyon na pala yung pera mo. Yung ganong feeling. Na parang, my God, sabi ko, hindi ko siya pinlano na ganito yung mangyayari. Tsaka meron pala ako nabasa dati. Kasi di ba nag-extra ako dati. Tapos para makakuha ako ng role at tumaas yung TF ko. Kasi ang extra dati, yung dadaan ka lang sa artista, 1,000 pesos. 1,000. Tapos 700 sa akin, 300 dun sa nag-book ng job. So 700. May 700 ako. Tapos sabi ko, naku, pag magaling kang maglinya, naku, medyo tataas, magti-3K ka. Sabi ko, aralin ko. May nabasa akong article na si Manilyn Reynes ata. Nagbabasa siya ng novel, Tagalog novel, tas binabasa niya ng malakas. As in, ini-enunciate niya lahat. Para lang Para maano yung, masanay. masanay. Tapos about the physique pala, nakabasa ako ng article kay Richard Gomez. Na kaya pala siya naging bench model. Kasi payat din siya, tas nag-workout lang siya ng nag-workout. Sabi ko, try ko kaya. Oo. Kaya nung nag-bench ako, nagpa-picture ako kay Sir Richard. Talaga? Yes, nagpa-picture wow. talaga ako sa kanya. Sabi ko, ito yung idol ko eh. Ito yung Wanna bench be na like you. Oo, yung rowing. Rowing. Oo, tapos naalala ko parang classical music ba yung nagpe-play? Yes, yung nagro-rowing mga siya. ganyan. Kaya, And look at ayun. where you are now. Yeah. Nandito ako. Yes. No, pero alam mo, I was gonna say, kasi I didn't know your history with working out. Ang alam ko lang is the results. And you know how people can sometimes judge people just from the results? Yeah. Yung parang, Yeah. ano lang yan, Yeah. ganyan, baka ang bilis lang yan. Hindi, o tsaka baka- minsan sinasabi nila naggagamot ako. Yun yung misconception. Yes. Oo. No. As in, kaya minsan, sinasabihan ko yung mga tao, hindi ko siya nakuha ng ganun kadali. It took me years. 10 years, nga now, 20 years. Tapos, yung mga friends ko before, nagtatanong sila sa akin, paano mo na-maintain? Sabi ko, I didn't stop. Sabi ko, huminto ka pag natapos mo, huwag kang huminto na pagod ka. Ang ganda. Yes. May English yun eh, nakalimutan ko lang yun. Don't stop. Don't stop when you... Don't May English yun stop eh. May English yun eh. When you're on the way, Wait, you stop when you get Hindi kasi there. mahilig din ako magbabasa ng mga motivational quotes. So parang ina-apply ko rin siya lagi. So parang ba't ako maghihinto? Hindi pa naman ako tapos. Ibig sabihin,
into na lang ako pag natapos ko na tong ginagawa ko. There's no reason for me to stop. Parang, ang nangyayari sa akin, pag nag-stop ako, wala na. Nag-give up ako sa life. As an actor, naging goal mo ba for the type of role, kaya mo ginagawa rin yung tinotodo mo talaga yung workout? O dahil eto ka na, yun yung talagang nailinya sa'yo na mga No, role? hindi. Hindi talaga siya. Kasi minsan nata-typecast ako eh. Pag malaki masyadong katawan ni Jay Gonzaga, iba na lang. Masyadong si Jay, masyadong malaki yung katawan niya for this role, iba na. Hindi siya pwedeng pang mahirap. Yeah. Pero, meron akong ginawang role sa play, mga eksena sa buhay ng kontrabida. Addict siya. Addict siya. Pero ang ginawa ko, inaral ko talaga yung role. Nag-vegan ako. So, Para nag-vegan ako for a month para mag-shrink ako, nag-cardio ako. Tapos, nagpapayat ako, tapos naglagay lang ako ng konting prosthetics. Kasi that time, may ginagawa akong show, so bawal ako magpatubo ng bigote. So, naglagay lang ako ng prosthetics. Nakuha naman. As in, tinanggap naman ng audience. And that role, nagbigay sa akin ng nomination for Best Supporting sa GEMS Award. Galing. Kasi siya step by step talaga, binubuno mo siya. Hindi siya madalian. Yes. Yung results mo hindi madalian. How many times in a week do you hit the gym? For example, Monday, Tuesday, Wednesday, tuloy-tuloy yon. Pero kung may work ako for example, work ko is Tuesday, if I have work ng mga 8 a.m., kailangan ko mag-gym ng by 7 or by 6. Kasi kailangan ko i-adjust yung time ko na sleeping time ko para magawa ko yung... May mga kailangan talaga akong hindi puntahan. May mga invitations ako na kailangan kong i-decline or pag sobrang late na. Kasi parang parang sa akin din kasi, kaya ako na-engage sa fitness, it's because para siyang... dun nakakapagpahinga ako sa kanya. Parang naging outlet ko siya. Yun yung peace mo. Yeah, dun ako nakakapag-isip ng maayos. Dun ako, for example, pag meron lang akong kailangan kausapin na tao and importante yun, I just need to go to the gym, mag-yoga muna ako para kalmado ako, para alam ko na, okay, kung ano man ang desisyon niya, kung go man siya dito or hindi, at least na gawa ko na tong trabaho to para sa sarili ko. Kasi wala namang magbibigay ng time sa sarili mo, ikaw lang. Yeah. Ganda, Just no? 1 hour sa sarili mo ibigay mo. Kasi walang magbibigay ng time. I like what you said na it's not just because you're improving your physical Yeah. health. Yeah. Pero Your mental. Yeah, mental. Your emotional Lahat. state. Lahat Yeah. talaga siya. Lahat siya. Sobrang bonus na sinasabi ko nga lagi, bonus na yun kung maganda ang katawan mo. Pero alam mo, ang ganda naman kasi talaga ng katawan mo. Thank alam you. mo, Ito? ito. Ito ba? Kasi imagine mo, nung audition Thank you. pa lang, hindi pa final callbacks ng Century 2 na Superbuds. Like, we went there together kasi wala yeah. naman akong kilala Yeah, doon. yeah, yeah. Abby, by the way, linked us together. Oh, Yes. yeah. Yes. Yeah. Oo nga, kinulit ko kayong dalawa. Oo, kasi I wasn't planning to join at all. And she was telling me. Telling me. Tapos sinend niya sa akin yung screenshot nyo na nag-uusap kayo about it. Sabi ko, ayan na yung form, papirmahin mo na si G. Sunday Kaya nga, ako. eto na. Sunday ako ha, Sunday. Sumabay ka na kay Jay. Mag-audition kayo talaga together. My God. Tapos nung minessage ko si Jay, na-realize ko, we've never messaged at all. Oo. Yeah, we were together in an acting workshop with Ron Burros in PETA. Yes, Stella Adler. Stella Adler Yeah. in 2013. That was Yes. 13 years ago. We haven't messaged at all. Tapos the first time I messaged him, I was like, Jay, so sasali ka ba ng Superbud? So when we went to the audition, tapos he was chilling there sa side, tapos we were all prepping kasi kami na yung first. Tapos pagkakita ko kay Jay, siguro nakarelax lang siya, pero lahat putok na putok. As in, nagsusumigaw. Pero it's very important kasi for people who are viewing the show, na those things don't come easy. Yeah. You may wish it, but to make it happen is another thing. Yes. Yeah. Amen. So, coming from, we know more about your story and about being fit. Kasi gusto namin sa Say What podcast na pag-uusapan namin iba't ibang facets ng buhay na parang never pa namin na-touch ang pagiging sexy. Yeah. Oo. And sakto Yes. because with what you're going through right now, you're encouraging people to own their body, to own themselves, and how to be sexy also. Yes. Pero ano nga ba yung definition ng sexy ngayon? Lalo na sa edad natin. Kasi feeling ko through the years, it changes din eh. 90s baby. Nagbabago din yung idea mo of sexy. So for today's episode, we wanna redefine that also. So for you, Jay, ano ba yung sexy para sa'yo? Oh, sexy para sa akin yung
okay ka sa mga responsibilities sa buhay. Oh, Responsibilities. wow! Word! Hindi, kasi totoo naman yun eh. Yoga really helped me Yeah. bilang sa pagkatao ko. Kasi parang mas nadigin ko yung sarili ko, mas kinilala ko yung sarili ko na oo, yun pala dapat. Kasi dati nire-refuse ko yun eh. Na parang ayoko, pero ngayon ini-embrace ko siya. Ini-embrace ko siya. Yun, sexy is responsible ka, you know how to respect others, you know how to love your family. Yun eh. Yeah. Yun. Hindi lang siya physical for me. Parang Yeah. sa akin, sobrang thankful ako na lagi ako nagpapasalamat kay God. Sabi ko, Lord, thank you for giving me this body. Thank you for giving me this healthy body. Kasi may umaabot sa point na sinasabi sa akin, parenta naman nung katawan mo, magboborakay lang ako. Totoo, as in, nirerentahan nila. As in, kung pwede, sabi ko nga sa isip ko, naku, kung pwede lang rentahan to direct, ibibigay ko sa'yo. Alam mo yun, yung parang kung pwede lang, yung direct, kung pwede lang rentahan mo to, paparenta ko sa'yo to, 1 million din yun eh. Makikitain yun eh. Di ba? Yung ganon, yung pag sexy ka, parang ang yabang yung point. Ayoko kasi ng ganon eh. Ayoko ng ganon. Kaya siguro, umabot ako sa point na yoga talaga nakatulong sa akin. Kasi talagang hinukay talaga ako sa ilalim. Like for example, kahit I'm not perfect. May mga pagkakamali ako. Yeah. Pero umaabot ako sa point na naiintindihan ko yung sarili ko na I just need to accept it. Kailangan ko lang i-embrace yung sarili ko na okay lang yan. Yeah. Bawi ka next time. But being sexy is kailangan maging maabuti ka sa kapwa, lahat kung sinong makasama mo, security guard, kahit sino pa yan, utility sa taping, yun eh. It's your aura. For me, sexy, it's all about your aura. Yeah. It's not about physically fit. It's Yeah. not about Yeah. how good-looking you are. How good-looking you are. Gusto mo ba yan? mirror, Tsaka yung how how good-looking you are. Diba? So, parang pagiging grounded din eh. Grounded. Oo, ang ganda nung Grounded, sinabi mo. grounded. Yeah. Grounded. It's less than the obvious. Although the obvious is a given, right? Let's not discount that. Yeah. Kasi talaga namang merong standards for beauty that are physical. Yeah. But for me, siguro the sexy, I wholeheartedly agree with that. So hindi ko nire-repeat. Kasi agree ako dyan. Yeah. For me, another definition of sexy is quiet confidence. Yes. Oo. Yung parang alam niya. Yeah. Pero hindi siya yung Yes. Hindi siya ganun eh. Hot ko? Oh, hot ko. Alam mo ba? Yes. Alam mo yun? Loudness is compensation. For me kasi parang it's like, doesn't need to be announced. Yeah. It doesn't need to be spelled out. Pero quiet confidence, alam mo yung papasok sa room, you just know and feel the presence. Sexy, Oh, hindi siya nag-a-assume. At hindi niya ginagawa to play with people's minds. Yeah. Hindi yung parang it's a game that I want to play so people would notice me. Yeah. He just is. She just is. Hindi yun nakukuha with a... Yes. Pero it's the way you carry yourself and it's the way you assume without being assuming. Yeah. Yeah. I think it's about self-awareness also. Without having to be the one to tell that to other people. Yeah. You just know who you are. You're secure with the things that make you feel alive. The things that you prioritize. Owning yourself. Yeah. Yun for me yung sexy. Oo. Ano siya eh. Kumbaga parang let people figure it out. Basta I know me. Ganon siya. Pero may tinatawag ka ba ng mga tao downright, Jay, yung sexy mo ngayon? Yeah, do you get those compliments? Oo naman. Pero alam mo yung parang sinasabi ko nilang pwera usog. Baka mausog ako eh. No, hindi. Yung mga ganun kasi, I'm not sure kung, minsan nga nahihiya ako. Minsan nga, wag mo nang anuhin. Di ba nga sa natin, wag mo nang anuhin. Ito naman mga to. Ibig sabihin, like ako Malit na naman. bagay? Hindi ko siya parang, nahihiya rin ako na parang, ang sexy mo naman, huwag ka na masyadong tumabi sa akin. Yung parang mga ganon. Syempre, may mga friends akong ganon din. Tsaka minsan sa trabaho, for example, pag nasa taping ako, tas pag nakikita nila yung tindig mo, tapos pag na-compare ka dun sa isa, yung parang, syempre ako na mag-a-adjust. No, ako nag-a-adjust eh. Ako na nag-a-adjust. So, minsan gumigilid na lang ako. Hindi ko personality yung, ganun. Di ako ganun eh. Gusto kong, okay lang ako. Basta, okay ako sa sarili ko. I'm good. I'm fine. Good. Don't worry. I can handle myself. Kaya ko to. Yeah. Kaya ko. Kaya nga sobrang, din ako eh. Dahil,
Ngayon, actually, this past few years ko lang siya na-realize. Kasi dati, siguro it comes with age. It comes with age sa mga taong nakasalamuha mo, sa mga pinagdaanan mo. Yung parang it humbles me, na parang hindi ako yung tipong okay lang na hindi ko makuha yung trabahong to. Okay lang na hindi ko makuha yung opportunity na to. Parang hindi ako nagkukumahog para, alam mo yun, parang, for example, malaman mo sa bangko, wala ka ng pera. Na parang aabot sa point, oh my God, pagbabayad na naman, ano naman gagawin mo? Tapos alam mo, kakalma lang ako, I'll just pray, and then, hindi ako nangangarag sa utak, pero may darating, God will always provide. Amen. Grabe. As in, Amen. grabe. Magugulat ka na lang. Mapapaluha ka na lang talaga na, Lord, thank you. Grabe. Hindi. Lagi kong prayer. Nasa akin kasi siguro yung pagiging prayerful na tao. Yung hindi ako, kasi hindi naman ako magiging ganito kung hindi umabot ako sa point na hindi ako nagdadasal. Kasi bata pa lang ako, tinuruan na ako ng lola ko, ng ganito, mag-pray, ganito, ganyan. Nadala ko siya, and then ngayon parang sabi ko, Lord, thank you. Kasi lagi ko pinagdarasal yun. Thank you, hindi mo ako pinabayaan. Yun lagi ang word ko, hindi mo ako pinabayaan. Yeah. Kasi ang daming nagdadasal sa Kanya. 'Di ba? Yung parang aabot ka sa point na marirealize mo sa sarili mo na, grabe, ito na pala yung napuntahan mo. Yung ganun. Kasi nga, di ba, day by day ko lang siya inaano. Tapos kung may racket dyan, may trabaho dyan, go. Bubunuin mo lang siya eh. Oo, tapos magugulat ka na, my Yeah. God. You've come a long way. Oo, yeah. We're talking about yun, like quiet confidence. And ako nakikita ko siya ngayon as he talks. Pero, have you ever felt yung parang, I don't feel so confident. I don't feel as parang esteemed in myself. Has there ever been a situation na ganon, na hindi ka masyadong kampante? Napunta ka na ba sa ganong situation? Minsan sa workspace ko, minsan sa pagkasama mo yung mga artista, na parang akala mo, ay hindi naman ako, parang ganon, yung hindi ako belong dito, ba't ako nandito? Parang, bakit? Bakit ako nandito? So may question talaga ako, may question ako. Pero, you know what? Kaya sobrang thankful ako kay Coco Martin. Siya ang nagbigay sa akin ng chance na For ano to, diba? Probinsyano. Probinsyano. I've been doing bit roles for the longest time. But Coco Martin gave me a chance to prove myself that I can also do it. Yeah. Grabe yung trust niya sa akin. As in na sobrang thankful ako dahil hindi niya ako ginudge. Binigyan niya ako ng chance to prove that I can also do it. Na parang binigyan niya ako ng confidence talaga. Kasi during Provinciano days namin, wala kaming script. Yeah, wala we din don't script have eh. script. And Flow as a lang. director na si Direk Coco, magbibigay lang siya sa'yo ng Na numbers. scenario? Yeah. Oo. This is the scenario. This is the number. 1 ka, 2, 3 ako. Susundan ko lang yung thought mo. Yes. Oh, it's like an improv. Improv siya. Yeah. Improv Oh, siya. wow. That's why. Bibigyan ka ng trust ng director mo ng ganun. Yeah. Oh my God. As in, parang living proof ako na ganun kami sa set. Kasi, meron nga kaming eksena sa Provinciano na 15 minutes siya. That was, mga last few weeks namin. Binigyan kami ng freedom. Yeah. Tapos umabot siya ng 1 gap at 13 minutes, walang commercial gap. Tapos wala kaming script. Ako, siya Ina, Kuya Raymart Santiago, They just let you Mark. run with it? Yes! Walang cut? Walang cut. One take yun. What? That's That's crazy. one take yun, ha? One take yun. I wanna Then watch. after that one take, Tell me. umulan. Yeah, tapos kami pack up. And, pag may taong nagbigay sa'yo ng trust na ganun, my God, mas mabuboost ka na direct, hindi kita ilalat down. I will fight for it. Laban ko to. Kasi binigay mo sa akin yung trust. Mag-deliver ko. ka. Yeah. Yun ang nagbigay sa akin ng fire. Ang ganda Time kasi, na yun. importante din siguro na what I'm picking up with this is sometimes when you lose maybe a confidence or hope, sometimes it's a person outside of yourself who can provide that hope. Yes. Na- Now, you can also do it. To believe in you. Yeah. If someone believes in you, it makes you feel like, I believe in myself too. Yeah. Parang this person believes in me, kaya ko to. Yes, Kasi binigay niya sa akin yung yes, responsibilidad na to eh. Yes. Ganda naman nun. Diba? Being in the industry
Jay, you were mentioning, I'm sure there's pressures also, like what you said, pag nakakasama mo yung mga castmates mo, minsan napapaisip ka. Meron bang mga doubts or criticisms na nakukuha ka din, and how do you handle yung mga ganong feedback? It depende. Like for example, may mga directors ka talagang stricto. And aabot sa point na mapapagalitan ka. Yeah. At pupunta ka sa set. Pupunta sa set. As an actor kasi for me, pag pumunta na sa set yung director at binigay sa'yo yung direction na... Dapat ready ka. No, dapat parang... Ang bobo ko naman, bakit mapunta yung director dito? Dapat hindi na siya, dapat nasa booth siya. So parang yun. Pero hindi ko siya ginawang mali. Ginawa ko siyang baliktad na ginawa ng director yon sa akin kasi concerned siya sa akin. That's a nice... And she's a good friend of mine now. Oo. Especially when I did, sorry, ma-share ko lang, when I did Orosman at Zafira in UP, that was my first theater parang breakthrough, kumbaga. 2010, that was 2010, directed by Sir Dexter. Grabe, as in, via Antonio, sila yung nag-vouch sa akin, and Mara Marasigan, silang nag-vouch sa akin na kaya ni Jay yan, kaya niya yan. So yung dalawang tao na nagtiwala sa akin, sabi ko hindi ko sila bibiguin. Yeah. So lahat ng criticism tinanggap ko, pasok dito, process ng maayos, ano ba tamang gawin, labas dito, let's go, let's do the show. Yeah. Yeah, ganun lang talaga. It's Kasi, part of it. yeah, kasi kung balat sibuyas ka dito, Kung my dadamdamin goodness, mo. my goodness, wala ka, siguro wala na ako ngayon. As in, wala na ako. Kasi kung isang ano lang, wala. Ano ba yun? Wala, as in fighter. Kaya nga sabi ko kaya sobrang sobrang nagpapasalamat ako, may interview sa akin. Sabi niya, bakit mo ginagawa tong Century Tuna? Sabi ko, ginagawa ko ito para sa mga taong naniniwala sa akin. To everyone who believed in me since day one, and yung mga nagbigay sa akin ng opportunity, their trust, their support, and sa mga nag-inspire sa akin na to keep growing every day, and never stop, never give up. Yeah. Because of them, I am the fighter now. I am the fighter I am today. Wow! Please quote me on that. I am the fighter I am today. Sorry. Slow clap, standing up. No, yung totoo, di ba? Yung parang sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, Today. yung lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, talagang shield siya eh. Shield sa pagkatao mo. Ako lumaki ako na wala akong nanay na lumaki. Wala akong nanay. Ang kasama ko lang kapatid ko. Yeah. Yung helper namin, si nanay, which is kasama namin siya for 39 years na now, up until now. Yung tatay ko, nasa work din siya. So, wala talaga. Yeah. So, parang bata pa lang, alam ko na yung mga struggles na namulat na ako sa ganitong bagay. Tapos, dream ko siya nung bata ako, maging artista. Dream ko siya. Hindi ko lang alam kung paano ko siya. Kasi dati, sorry makwento ko lang, dati sa probinsya ako, kasi I was born in Mindanao, Buena Vista, Agusan del Norte. Ang layo ng mind. Hindi ko alam na may... pag nanonood ako ng TV, akala ko hindi totoo yung mga artista. Yeah, akala ko hindi sila totoong tao. Kasi walang Robot artistang sila, walang pumupunta sa amin Sa na Agusan. artista eh. So hindi namin idea kung totoong tao ba sila. Ang Yeah. unang-unang artista kong nakita, si Bojo Molina tsaka si Bojo Molina tsaka si Rica Parelejo. Rika Peralez. Nagpunta sila sa gymnasium namin. Gymnasium. Kaya hindi ko makalimutan si Miss Rica. Yung tipong, yung parang, "Ganda wow, they naman ni Miss exist." Rica. Tapos yun na yun. Sabi ko, gusto kong mag-artista. Tapos nag-audition din ako. Tapos wala, hindi naman kwento ko yung audition. Merong audition ng hindi mo Star nasabi. Circle Quest dati. Nagano ka High pala. school pa. High school pa yun Tapos may audition sa Cebu. Malapit sa Cebu sa amin. Parang boat lang overnight. Yeah. Tapos kasama ko yung pinsan ko na gusto rin mag-artista. Girl siya, si Joanna. Sabi niya, Dong, punta tayo ng Cebu, mag-audition tayo ng Star Circle Quest. Sabi ko, sige. Tapos alam mo yung payatot ka, tapos gusto mong mag-artista, ganyan, punta kami ng Cebu, ganyan. Wala pa akong pamasahe noon. Sabi niya, huwag kang mag-alala, lilibre ka namin, papautangin ka namin. And the typical na ganon. So, punta kami Cebu. Punta kami SM Cebu, tapos na-cancel yung, tapos di natuloy. Tapos balik kami ng probinsya. Tapos yun, nag-aral ako ulit, ganyan. Tapos yun nung nag-Manila ako, first year college, nanood ako ng taping sa isang Okay Fine Whatever to sa ABS. Tapos nanood lang ako, yung tour,
Lang, tapos taping. Tapos may nag-approach sa akin. Gusto ko mag-artista. Wow! Ganon ganon talaga. Bakit hindi mo ina-expect dun Oo, pa? ay sabi ko, pwede naman po. Wow, pwede naman po. Pwede naman po. Hindi kasi nung wala ka pang confidence, gusto mo lang na, nandun ka lang sa idea mo na, gusto ko, pangarap mo na to. Tapos di ba naririnig mo dati yung, na-offer to na ganito yung kwento dati ng isang artista, na gusto mo bang mag-artista. Yung may kakalabit sa'yo, gusto mo bang mag-artista? Sabi ko, sige po. Yun na pala yung acting, magta-talent ka. Yeah. Extra patawag dati, hindi talent. Extra. Yes, extra. Tapos yun na, nag-start siya ng ganun. Tapos 1,000 yung bayad. Tapos alam mo yun, ang dami. As in, sabi ko, my God, yung thank you na nalampasan ko yung mga bagay. Hindi ako nag-give up. Never ever give up on your dreams. No, never. Sorry, just to add, speaking of extra, I did go through that also. Alam mo yung Isabela ba yun? Yung kay Judy Ann, yung manok, yung puro manok. Ano yun? Basta parang inasal. Parang may inasal siya, yung gano'n. Ako yung paakyat baba ng escalator. Tapos parang, yung naka-project ako na ganyan. Wala, nakatago naman yung mukha. Pero pag naglakad yung tipong, giving my best, nagpa-project. Pero no one will ever know it's me. But I do know what you're talking about. Pwede ko kwento mabilis yung nanood tayo ng premiere night. Anong premiere night? Nag-invite siya kasi. Ano siya sa pelikula? Si G. Nakat siya. Nanonood kami ng premiere night. Asa na? Ito yung eksena niya. Sabi na, asa na si G? Nasa maliit. Nakita niya. Ako yung nakataliko. Yung may kay Richard Gutierrez. Yung as in, Andun siya, hanapin yung si G sa pelikula ni Richard Gutierrez. marami po akong experiences. I resonate. Yung parang, andyan ako, basta may tenga ako dyan. Yes, Tsaka yes. nagtatakpa siya ng tropa manood ng premiere night. Pero yun lang talaga yung part ko. I was so proud. Kasi, Lahat naman tayo may ganyang moments. kasi yung mga maliliit na bagay, kahit sa ibang tao, maliit na bagay, breakthrough yun for Yes. you. Yeah. So, you celebrate those Yes, things. yes, Tapos, yes. now that you've gone through, I'm so happy hearing your story kasi I think it will encourage a lot of people na baka sa kanila, ito lang naman. Yung nilalang yes. naman, yung gano'n, na ito lang naman, baka naman, hindi kayo ma-impress kasi ito lang naman. Pero in the grand scheme of things, nag-a-add up yun eh. Yung sinasabi ng 10,000 hours, Yeah. you pay your dues and you do your 10,000 hours. Kaya na-achieve ni Jay ang ganyang physique. Kasi 10,000 hours, baka Dire-diretso. literal. Baka Hindi pala ako. Baka 10,000 hours nga. Baka total of 10,000 hours ako nag-workout. Mga ganon. So I'm sure, Jay, maraming nai-inspire na. Sabi mo nga, from before na payat ka, hindi mo alam kung paano mo marireach yung dream mo. Ngayon, eto ka na. 'Di ba? Tapos isa ka ng Century Superbud. Pero just so people would know, ano ba usually yung isang typical day for Jay Gonzaga? Typical day ko. Nasa Instagram ko po. Sinare ko. Hindi, Panoorin nyo na lang po. I-support nyo na rin ang kanyang hashtag. Ang typical day ko naman, the usual thing ko, anong ginagawa ng mga tao, basta kailangan ko lang ng oras sa sarili ko. Mas gusto ko yung alone time eh. Like pagising ko, kaya mas gusto kong umalis na mag-isa kasi alam ko gusto ko yung alone time sa sarili ko kasi nagagawa ko yung gusto kong gawin, napaplano ko. Kasi ako yung taong naka-number ako, chronological akong maggawa. Yeah. For example, bago ako matulog, ito yung gagawin ko bukas. Okay. Pareho kami, malis tayo. Oo, malist ako. Pag meron lang akong isang nakaligtaan, naku, my God, parang okay, sige. Pero ganun ako, kaya minsan pag lumalabas ako, lahat nakakalkulado, nagagawa ko siya lahat. Like for example, regular day ko, pagising ko, prepare akong breakfast ko, minsan, before lunch, nasa gym na ako. After lunch, kung ano yung gagawin ko in between or may pupunta ako or may meeting ako or punta ako, may sisingit ako na schedule. And then, after that, mag-yoga class ako. Mga 6 o'clock, yeah. After 6 o'clock, or pag may time pa ako to meet friends, pwede naman. And then gabi, sa bahay lang ako. Ganun lang. Yun yung pinaka-routine mo. Yeah, everyday routine. Sabi ba na it's too much? Na parang grabe naman, Jay? No, hindi siya too much eh. Parang for me, for my mental health. It's for you. Yeah, hindi naman like for example, alam na yun ng mga friends ko eh. Parang hindi na nila ako sinasabihan, nag-excuse lang yan kasi ganyan. But no, alam na nila na okay lang, go. Gawin mo muna yan, tas punta ka dito. And the people who love you and respect
your journey Yeah, and yeah, what your yeah, dreams are yeah. would understand that, diba? Yeah. Perspective. And hindi naman like, for example, akala ang dry naman ng buhay mo, ganito lang ginagawa. No. Kasi in between, pwede naman akong lumabas with friends. Di ko naman pinipigilan sarili ko to go out or makipag-socialize, like to have few drinks with friends. Hindi naman ako ganung tao. But you know, most of the time, mas ini-enjoy ko yung company ng sarili ko. Or may structure ka. Parang ganun. Oo, Yeah. oo. Nasanay na rin ako. Do you have like parang mga regimens that you enjoy to take care of yourself? Meron ka bang ganun? Yun, pupunta akong derma, mga ganun lang. Oo. Mga pag-aaruga days. Mga pag-aaruga days. Yung mga nakita ko yung post mo, malaman sa pag-aaruga. Yung mga pag-aaruga. day. Yung mga ganun. Self-care. 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 Minsan mayroon akong inaatenan na parang every 2 months ata siya. Actually, every 4 months ata siya. Parang may retreat siya. So yung friend ko, Ananta retreat siya. So ginagawa ko siya for 2 years na. So yun yung nag-release ako doon. And grabe yung experience ko nung meron silang tinatawag na 9D breathing, naka-earphones ka. Tapos grabe, umabot ako sa point, nakita ko yung 7-year-old na ako. Yes, nasa room siya, tas nakatalikod siya. Kaya sobrang iyak ko that time. Yeah. 90 breathing, breath work ata. Naka 90 siya. Naka 90 ka here. Tapos parang inaano yung breathing mo. Parang basta may instructor, tas nagsasalita saan. As in, ganda. As in, pagbukas ko ng door, nakita ko yung 7-year-old kid ko. Grabe. As in, yes. It's because of that na-access ko yun. Yun ang ginagawa ko. Yun, nilulook forward ko yun every... Ang ganda. Kasi parang like now hearing yung kabuuan na story mo, you worked on yourself. Yes. Yes, talaga. As a totality, as a Yeah, whole. not just physically. Oo, but kasi, sorry healing from within. Yes. I know so many guys who work at their like physical. Tapos when you hear them talk, it's like, Or ang daming issues, ang daming... yung parang, it's like wala akong mapulot. Okay. Parang yeah, it's great, the physical. But like this is so centered. Yeah. And yeah. And I love how this conversation about being fit is really a holistic version of being fit. All aspects. Yes. So, parang okay na walang... Parang nandun ako sa point na shell ka lang, kung hindi mo ako gusto, at least okay lang sa akin yun kasi alam ko tanggap ko sarili ko. Alam mo yung ganong feeling na okay lang, nire-respeto ko yan. Tsaka nandun na ako sa point ng buhay ko na kung hindi ka man makatulong sa mental health ko. I don't need you. Yes. I don't need you. Protect your peace. Okay na. Ne, may nabanggit si Jay na alala ko yun, sabi niya, ako maglalabas lang ako ng content for Century Tuna. I don't care if anyone's gonna watch it or if a lot of people will watch it, I will put out kung ano yung gusto ko i-put out regarding my journey. And I feel yung ganong kind of unpretentiousness attracts more people. Kasi hindi siya forced. And it's more authentic that way. Yeah. And speaking of your Century Tuna journey, I would love to know how you got into that and kung kamusta yung naging experience nyo sa pagiging Superbad J at Superbad G. Yes! Before we continue, we'd like to thank the sponsor for today's episode. Today's episode is brought to you by Novo Hair, nature's answer to hair loss. With 32 key natural ingredients clinically proven to reduce hair fall and helps grow new hair in just 7 days. Whether you're experiencing hair fall due to stress, hormonal changes, postpartum recovery, or simply you just want to take care of yourself better, remember, self-care starts from within. If you want to know more, visit their website at novohair.com and their social media accounts at novohairofficial. And now, back to Say what? Okay, so may mga pagrerelyebo po tayo ng upuan Yes, sa ating trip to Say What Jerusalem to eh. podcast set because na-mention nyo na kanina, you are part of Century Tuna Superbuds and Palagay natin dito, Superbad G, Superbad Superbad J. Yeah, may Yes. label. Siyempre gusto natin malaman kung ano yung naging journey, getting there, yung experience na nakapasok kayo and what's in store, not just for you guys, but for the different movements and advocacies that you're doing. So, tanong natin muna si Jane, na brush up na natin kanina, alam natin yung dedication mo sa fitness, pag-aalaga ng sarili mo. Bakit mo iti-take to another level to even join Century Tuna Superbuds? Hindi siya planado na sumali talaga ako.
One evening, Jason Isaac, the photographer, messaged me through Instagram. Sabi niya, Paps, mag-audition ka ba ng Century Tuna? Sabi ko, ay, hindi ko alam, Paps, pwede pa ba tayo dun? Oo, pwede pa tayo dun. Nag-send agad siya sa akin ng form. Sabi niya, sige, try ko nga, Paps, ganyan-ganyan. Tapos, okay, sige, try ko lang. Tapos kinakabahan ako kasi nga, kompetisyon, yung, oh my God, may mga kasama tayong mga pangmalakasan dito Yung, my God, Tsaka mapangmalakasan. mas bagets pa. Oo, tsaka yung tipong, okay, laban ako, pero kabado ako noon. Kabado ako nung unang-unang audition natin. Hindi ko lang alam kung nauna ka sa akin na-exit ka na Pero nakakaba siya. Tapos hindi ko alam kung, okay, tapos after nun, callbacks. Kaya nung time na nasa callbacks na kami and tinawag yung pangalan ko, grabe, mangiyak-ngiyak ka talaga na parang hindi mo alam kasi ako yung tao na parang, kaya nga day by day lang ako, hindi ako yung tipong, sana makuha ako. Ayoko nang ganun kasi, pag itong araw na to, okay na, tapos na, okay lang, next, move on naman ako sa next day. Pero that day, na paras 14 hours tayo, di ba? Nag-intay. Oo, it was a whole day soiree. What about you, G? Getting into the competition first. You know. Urged you to join? You know. Kasi siya yung nagtulak talaga sa akin. Pinilit ko siya. Oo. Kasi ganun, audition ka. As in, audition ka. Ito ha, Jay, like, she never forced me with anything. Yeah, with my marriage, with my relationships, with anything except for this. Tsaka may spiel ako talaga, may voice note yun never kitang sinabihan na gumawa ka ng isang bagay ever. But now I'm telling you, you have to do this. Join the Century Tuna Superbuds. Grabe. Naka-voice note yan? Oh, Hanapin natin, naka-voice baka. hanapin. Oo. Pero it's because of her pushing me to do it na nagkaroon ako ng audacity to try. Kasi parang unang-una, my history is different from Jay's Kasi si Jay has been at it for 20 years. Ako, na-push ako to like go to the gym and take care of my physical standing just 10 months ago. Ang story ko nun, I was going through a separation. I was like trying to think of ways kung paano ako makaka-cope and to heal. Tapos si Gladys Reyes was saying na, nag-join ako with this group with Coach Jel Lerpido in our gym. Try mo naman mag-join, ganyan. Ano lang naman to, everyday. Tapos parang masaya kasi discipline. Tapos to be honest, nung sinabi yun sa akin ni Glads na, gym siya, parang hindi ako ma-gym na tao. So, trinay ko lang, October 1st, last year, doon ako nag-try for officially. Tapos nung pinatry na niya ako, parang at first, it was camaraderie. At first, it was like chikahan. Eventually, naging sinipag na ako. Lifestyle mo Naging na. Nilook forward ko na siya. Tapos may mga instances na meron akong work, hindi ako nakaka-workout, nababad trip ako. Yung parang ba yan? Like parang kulang, ganun. So when you finally told me to join, it made sense. Kasi I feel aligned with the purpose of the show or the competition. Kasi hindi siya yung parang, ang worry ko before, nasabihan na ako before to join. Ang worry ko before, paano kung kunwari matest yung pagiging fit ko, like in terms of practice and routine, hindi ko siya marereflect. Ang masasabi ko lang, nag-diet ako, nag-cut back ako on sugar and rice, what else? Kasi slim na talaga si G ever since naman Oh, pero hindi ako malakas. Payat ako pero hindi ako malakas. Na nung nag-workout ako sa gym before, yung parang ganun lang na hindi ko magawa kasi my posture was really bad. Now I can do those things and I'm proud kasi I'm not the strongest in the competition for sure. But I am a work in progress that I am willing to showcase throughout the duration, and I hope people will be inspired, especially the beginners. And I'm happy because you didn't actually, both of you, sumali, nakapasok pa. And from an outsider's perspective, kaya rin naman ako ganun ka strongly naniniwala sa inyong dalawa. Kasi minessage ko rin si Jay na sumali ka. Kasi parang, alam mo yung sakto, yung kumbaga alignment ng universe. I wouldn't force you if I didn't think you fit the need or you're ready for it. I think both of you are ready for it. So, congratulations for being finalists. Let's go, partner! Tas naging partners pa kami. Partners kami. What are the odds talaga? I mean, Yes. napapaisip nga ako, sabi ko, grabe naman yung how everything aligned. Grabe si God actually mag-align ng mga How bagay-bagay. many people
audition for this competition. Tapos yung dalawang tao na uy, nasa parking lot ka na ba? Ano ba? Ano suot nila dyan? Susulat ko ba yung totoong age ko? Yung mga Ganon. ganun coordination. Tapos, nung finally nakapasok na kami pa pala yung mapapartner. Na actually, ito pahabol ko lang, I felt the same way nung tinawag yung pangalan ko. Kasi ang alam namin, 15 people lang ang tatawagin. So, nung tinatawag ni Casey Montero, sa good friend, sabi niya, finalist number 1, ganito. Finalist number 2, nagka-countdown ako sa utak ko na parang, Ilan na lang natitira? Ilan na lang? 13, 7, 5, 2, ganon. Tapos parang nung pagdating ng 2, sabi ko, wala na. Kasi hindi na, 15 yung tatawagin, tapos 1 last na lang. Sa pang 15 ako tinawag. You made Nandun it! ka. Nandun yung kakapit si G, kakapit siya. Kaya gusto ko yung video mo na may yung gumanong ka eh. Kasi totoo yun. Alam mo yun, yung parang I got into the top 15. Yeah. So, that's a good surprise. Hindi ba kayo na-intimidate given na na-mention mo nga, pwede pa ba tayo doon? Kasi sa mga nakakalam, kami po ay nasa mga upper range ng age. Of millennials. Millennials. Yes. Compared sa, for sure, may mga ka-compete 20s, kayo na 26. 20s. Yeah. How's that pressure? At saka ano yung tingin nyo, gusto nyong ipakita rin sa mga tao by trying and being a part of this, even though you're already in your 40s? Ikaw, Jay. 38 pa lang ako. 38 ka pala? 38 pa lang ako. 38 pala. Kaya ang maganda rin sa Century Tuna kasi nga it's about your story. To tell my story na kung saan ako galing, kung paano ko nakuha yung ganitong physique. Yeah. Paano ako kadisiplinadong tao, kung paano ko siya, kung paano yung buhay ko before at kung bago ako mag-workout. Yeah. Yung ano yung mga downfalls ko, hindi lang naman happy moments lagi ang nasa workout eh. Yeah. Ibig sabihin, nandun lahat yun. So, gusto ko ipakita kung paano ko in-embrace yun, yung journey gusto ko siya ipakita. Ikaw naman, G, other than the age that I mentioned, you're a mom. Yeah. So for sure, parang, mommy pa siya, tapos bakit siya sumali? Ako, for me, the age, I don't feel intimidated. Actually, it's very empowering. Kasi I'm 42. So, actually, I was talking to one of our co-superbuds. Tapos we were chatting, ganyan. Tapos niya, ate, ikaw nandun ka na, ganyan. Tapos sabi ko, 42. Ikaw, 24. So, binalikan lang yung pangalan. But it's very empowering kasi we're all in the same level, playing field. Yeah. Where no one is of advantage more than the other. Kasi kung ano yung strength nila, iba naman yung strength ko. Perhaps mine, I can speak from experience, whereas with them, it's from another different playing field. So everyone has their own contributions, and I think mine has its own parang I speak to a target also that can identify with my own journey, which is it's never too late to really rally. Amen. Yeah, really rally for yourself, And- rebuild And yourself. feeling ko, ma-share ko lang, dahil dun siguro sa age namin, na mas may experience na kami, and then sila, hindi pa nila experience. So, nandun kami para to guide them. Yeah. Yeah. Parang for me na rin, hindi siya naging competition talaga, but you know, you're working together as one para may ma-inspire kayong maraming tao to be better and you know, to love themselves more at alam nila yung gaano ka-importante yung health. Yeah. At saka masabi ko lang sa group namin, I don't sense any animosity. I don't sense, you know how it is like when in certain competitions, meron yung parang cattiness or Yeah. merong pettiness. Walang ganun eh. Pero meron bang pressure makisabay? Especially with the youngins, No the Gen naman Z? so far. Parang I feel like siguro it's also in our lifestyle. Na parang ako personally, I don't feel 42. I feel as vibrant as I've ever been. Sinasabi ko to kay Abby, sabi ko, I've never felt so in tune with my body. Yeah. Ever. Like I've done competitions before, B-bench, Palmolive. Binibini Pilipinas. Hindi pa ako Wala pa. Oh, Mrs. Universe. Mrs. Universe. Malay natin. Wala pa. Pero I've done those competitions before, but
I've never felt so much at my peak in terms Yeah. of alignment. Na I'm not better than anyone else. I just think I'm the best version of me. And kaya Yeah. ko yung ipambato. Yeah. Kaya ko yun Yeah. You are your ilabas. biggest competition. And Yes. ikaw lang yung kumbaga yung Yes. progress mo, mame-measure mo Yes. lang sa sarili mo. Kasi let's be realistic, in the competition, there's 40 of us. Dalawa lang yung mananalo Yes. So you might as well, like enjoy. Yeah. I-enjoy mo lang. Of course, we all want to secure a position, right? A Yeah. spot. Pero if in the off chance na hindi siya mangyari, I'm not gonna look back and say, crap, like it exhausted me, it depleted me, nahassle ako. No, I want to, at the best of my capacity, the muchness movement is my testimony. Yeah. And siguro beyond this competition siguro no, like I'll continue my platform in sharing like yung positivity, mental health awareness, saka yung healthier lifestyle. Continue ko pa rin yun, di ba? Kasi Yeah. yun naman ang unang-una, before Century Tuna came to me, ganun na ako eh. Yeah. So, ginagawa ko na siya. Parang naging lang ako, validation siya for me na, my God, may Century Tuna, ito lang yung kinakain. Ito yung kinakain ko Oo, dati nung talaga. wala akong... Yung protina mo. Wala akong perang pambili ng mamahaling protein. Century Tuna yung makukuha mo. Yeah. Yeah, it's great that we're hearing about the fitness journey, how you are mentally being into the competition. But I know that one major factor that's part of the Superbods journey is also having an advocacy. You touched on your muchness journey a while ago. Maybe you could tell our viewers more about that. Yeah, nung sa interview ko, I just simply put ano ba yung muchness. So muchness is your happiest, healthiest, bravest, strongest self. Whatever that may be. Kasi kung ano yung stamina nung isa, baka iba sa'yo. Yeah. Kung ano yung mental fortitude nung isa, iba rin sa kabila. So it's really tapping into yourself and rediscovering what's your muchness. Ano ba yung G-ness mo, your J-ness, your Abby-ness. And seeing that is your strongest potential. Yeah. And you have the muchness movement. Yeah, I now. have the muchness movement. So the muchness movement is, binigyan ko lang siya ng vehicle. So this, what I'm trying to do na advocacy is really a set of values that I want to impart to people. And paano natin yun makikita in physical form. Yeah. So hence we have the muchness movement, which we will be launching together. Yes, I'll join in. Yeah, join in. And also, magkakaroon kami ng mga physical installations, on-ground installations. So people who are in their rediscovering their muchness era can join us. Yeah, No- exciting. exciting and no pressure. Come as you Oo. are. Pero yeah. yung mga taga-say what, yung mga ka-say what natin, I hope you could join that journey. Yeah. And isa pang advocacy din for Jay naman ay... Broness naman. The Broness movement. Hindi, Kasali rin po ako dyan. Grabe ka, first time ko marinig yung muchness na sabi ko, grabe naman yung advocacy. Ganda. Ako naman, body positivity ako. Parang every body can try fitness. Yeah. Lahat. Like, that's why na-incorporate ko yung pagiging yoga teacher ko. So, every level, kahit first-timer ka or seasoned ka na yoga or kung anong fitness level mo, welcome ka. And kasi nga, di ba, part din na naging bully ako nung college days ko. So, lahat ng body type, I welcome. So, I'm encouraging everyone also to join my yoga class. So, I'll be posting po sa aking social media account. And ang tawag ng movement ko ay Everybody Movement. Everybody move. Literally. Let's go! Everybody Movement. Actually, after this, meron na siyang yoga. Yes, after nito may class na ako. At saka ang gusto ko, kasi nag-yoga din kami before Bikram, one thing that would always be told the people attending is, kung baga ano yung sarili mong pace or ikaw lang yung Yes. makakaalam kung saan mo Yes. mapupush yung sarili mo. Yeah. And I think that speaks for both your advocacies also na wala namang perfect or tamang way of Yeah. doing it, pero step by step lang kung ano yung kaya mo through your journey. Yeah, just show up. Show up Yeah. for Yeah. yourself. Yes. I love it. Also, before we end today, after being part of this competition, ano yung isang bagay na parang nagbago sa perspective nyo when it comes to being fit? Ako, oh my gosh, there's more pala from this body. Kasi after nung shoot natin for the press con materials, I saw like a BTS of me in that
bikini. And Yeah, It like, was a hot yeah. photo. Well, It was really nice. when I saw that, sabi ko, what? Like, oh my goodness. Parang Gina, 18 years old. fresh na fresh. Fresh. Sumabay, Fresh diba? tilapia. From the sea. No, pero I echo yung sinasabi ni Jay na yung, doon na pala yung umabot yung sarili ko, ganun. Na, I mean, I haven't gone through a super long time. Pero Yeah. binuno ko din yung halos everyday ako nag-gym. Tapos, I've come a long way from yun. Pinost ko yung payat ako, yung Yes. pero, payat lang. Ganun. Pero I feel strong. Yeah. I Yeah. feel sexy. Strong. So, yun. So, I Strong, think yun sexy. na parang meron pa palang ikaka-level up yung katawan ko. Hindi lang payat. Yun. Strong. Strong. Yeah. Ikaw, Jay. Na-realize ko hindi lang ganda ng katawan. It's all the inner side of, who you are as a person. Mas, kasi iba-ibang klaseng tao yung nakakasalamuha ko every Yeah. day. So, mas pinaigihan ko yung pinaka loob ko, Yeah. how to deal with people, how to be sexy inside and out. Kasi it radiates naturally kung sexy ka sa loob ng katawan mo, and then, di ba, hindi siya mukhang plastic or hindi siya mukhang put on na Yeah. ginagawa mo lang to, it's because this is a competition or anything. But no, outside this competition, I'm, ginagawa ko na to every day. So, Yeah. yun lang. Yun yung, kasi physically, it's given Health, you're strong, you can do everything. Kasi, lahat nagawa ko na. Like, I do Muay Thai. Lahat ko na nagawa. Parang sa sobrang bored ko siguro. Tinry ko lahat. No, ginawa ko pala talaga siya. Kasi in case pag meron trabaho na kailangan ng mga ganun, check ako, makakuha ko Alam yung mo, work. kaya mo. Yes. So Alam mo, yun. naalala ko lang sa workshop sa PETA, may mga suot siya na alam ko ripped ka sa ilalim nun Kasi nakita ko yung post mo with... Paano ba yung rip? Nakita ba natin? Alam mo yung sinasabi ko, yung parang alam mo may mga bato-bato yan. Mag-uubad Bato-bato. daw si Jay. Kasi naalala ko lang, pinost mo yung kay Martha, yung meron kayong... Yeah, yung scene kami together. I was there. Yes. I was oo. part of that class. Kasi may scene, kami scene partner nun Oo, yung oo. ginanon ko siya. Yeah. Gigil na gigil siya. Tsaka nag-away kami nun ganyan araw na yun Katotoong galit yun talaga. I was there. Lumabas doon. So parang even back then, talagang Yeah. you can tell he's been taking care of himself. Yay. Tsaka I did the Century Tuna commercial 15 years ago. I know! So, Galing parang moment. ako nagulat din ako. Sabi ko, oo nga pala, 15 years ago na siya. Galing. So, Nag-come full circle. Yeah, exciting. And thank you for sharing your journey with us. Thank you, guys. And abangan ba natin ang inyong mga, alam ko, marami kayong ilalabas Oo. na different facets Yes. of who you are when it comes to being fit, being a Century Tuna Superbod. At sana, manalo kayo. Kami mga Amen. cheerleader. Amen. Kami yung Yes, let's go, let's go. Kami ang mga campaign babalik manager. kami dito nun, ha? Pag nangyari. Oo nga. Turek out. Supportahan po natin Gican Las, Jay Gonzaga sa Century Tuna Superbod. Yo, thank you so much. Jay, do you have anything you want to promote? Anything to shout out? Wala naman, promote ko lang po. Supportahan niyo po kami sa Century Tuna Superbod era namin ni Superbod G. Yun lang, and sabi po sa mga social media accounts ko, J_Gonzaga. Hanapin niyo lang po, nasa Instagram. Yan. And of course, yun nga, for me, support me every Thursday. My Muchness Thursday, support the Muchness movement. And we're gonna come up with a lot of activities na talaga namang kagigiliwan ng tao na nagsisimula pa lang or already in their fitness journey. But either way, you can come join us. And follow Say What platform and Spotify and YouTube and all our portals. Kasi every Saturday, 7 p.m., we have fresh episodes coming out for you. Yeah, please follow us. Ano, also, And- pwede ko bang yung yoga class ko? Yes, go. Sa House of Friends, Times, po ito, sa Quezon City, Hof Manila, Hof MNL, nandun po yung mga class ko. Every Sunday po, 5 p.m., starting this coming Sunday. O, dapat mag-attend din tayo ng Oo, yoga pwede, class. pwede. Yeah. Dadayo tayo dyan. Dayo tayo dyan. Yeah. Ikaw, Bibay. Check out my music at Abby Asistio on all social media platforms. Sa Spotify pala yung music ko, sorry. I hope you could check it out. Grabe ka naman, Saktan and Halauy. And of course, support the Say What podcast. Guys, malaking bagay if you follow and subscribe to us. So please press that subscribe button. Amen. All right. So I think it's about time for us to wrap up this baby. Thank you, Jay. Thank you, so guys. much for Thank you, being on the Abby. show. Thank you, Ayan. partner. And but for now, we're gonna go. But before saying, Say what? what? Bye. 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 Hello po sa nanay ko.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.